Happiest birthday, bestie! Napatakip sa bibig ang dalaga si Ariana nang makita ang regalo sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Isang branded na relo, at dahil mahilig siya sa kulay pink, ay tuwang-tuwa ito sa disenyong glitters na pink noon. Kinuha niya mula sa kahon ang relo at nais nung suotin upang makita niya kung bagay ba sa kanyang braso. Thank you so much, Mitch. Alam mo talaga ang favorite ko, no? Oo naman. Bukod sa lalaki, mapangasar na tono ng boses ng kaibigan ni Ariana. Nagkatinginan si Miss at ang isa pang kaibigan ni Ariana na si Nicole. Napailing si Nicole dahil sanay na ito sa kanyang kaibigan. Kayo ha? Pinagkakaisahan niyo ako. May pagtatampong sambit ni Ariana at pakunwaring napairap sa dalawa. So, next year dito na naman tayo sa New York magse-celebrate ng birthday para hindi ka puntahan ng mga boyfriend mo. At malalaman nilang lahat na marami pala sila. Tumayo si Nicole mula sa sofa na kanilang kinauupuan at pumamewang sa harapan ni Ariana. Para siyang nanay sa kanilang grupo. Tahimik lamang si Nicole, ngunit mapagmahal sa kanyang mga kaibigan. Excuse me, they are not my boyfriend. Flings lang, flings, sabi ni Ariana habang isinusuot ang relo na regalo ni Mitch. Oo nga, pero paano kapag nabisto ka? Tanong naman ni Mitch at tinabihan si Ariana. Oh, ano ngayon kung malaman nila? Natural lang naman na maraming magkagusto sa akin dahil maganda ako. Dapat nga silang matuwa dahil in-entertain ko silang lahat ng sabay-sabay. Muli na namang nagyabang si Ariana sa mga lalaking uhaw sa kanyang atensyon sapagkat may kakaibang siyang ganda. Flings lang ba talaga? Yup, land the only no sexual benefits. Buti na lang ako, healthy relationship, sabi ni Mitch, dahilan para mapairap si Ariana. Study first, sabi naman ni Nicole. Loka, gagraduate na tayo next month. Tara na, ihahanap kita ng jowa, sabi ni Ariana at saka tumayo. Kasalukuyan silang nasa VIP room na isang malaking party club sa New York. Hinila ni Ariana si Nicole palabas ng kanilang silid at halos mabingi ang tatlo sa lakas ng tugtog na umalingaw sa buong building. Wala pa man sila sa dance floor ay nagpapaindak na ang tatlo sa ganda ng tugtog. OMG! Dancing Queen? Sambit ni Mitch at napatakbo sa dance floor. Masayang-masaya ang tatlo na humataw sa dance floor. Mayroon namang ma-staff ang nag-alok ng drink sa kanila. Agad nila yung tinanggap. Sabay-sabay silang uminom ng alak habang sumasayaw. Kasama ng iba't ibang tao. Napadami ang kanilang shot dahilan para makaramdam ng pagkahilo si Ariana. Sandali, uupo muna ako. Ang sakit na ng binti ko dahil sa heels, sabi ni Nicole at iniwan ang dalawa riyang kaibigan sa dance floor. Go girl, sigaw ni Mitch habang patuloy sa pag-indak. Sinabayan siya ni Ariana, ngunit bigla na lang dumuwal si Mitch. Napatigil si Ariana at hinawakan ang balikat ng kaibigan. Umiikot ng paningin niya. CCR muna ako, sigaw ni Mitch at mabilis na tumakbo. Akmang hahabulin ni Ariana si Mitch, ngunit dahil sa pagkasilaw niya sa mga iba't ibang ilaw na umiikot sa buong dance floor, ay nabunggo niyang isang lalaki. Ramdam niya ang malamig na likidong tumapon sa kanyang dibdib. Napamura ang lalaki. Napaangat naman ng tingin si Ariana at magsusorry dapat siya. Ngunit nang makita niya ang gwapong mukha ng binata, ay agad siyang napangiti. Hey, I know you! Halos matumba si Ariana dahil sa pagkalasing nito. Agad siyang hinawakan ng lalaki sa magkabilang balikat niya. Napaawang ang labi ng binata sa gandang taglay ng babaeng kaharap niya ngayon. Napalunok siya ng ilang beses at iniwasang tignan ang basang-basa nitong dibdib dahil sa alak na tumapon sa kanya. Miss, I think you're drunk. Drunk? Ako? Lasing? Hindi ako nalalasing, sigaw ni Ariana. Nagulat naman ang binata nang magsalita ito ng Tagalog. Napagtanto niyang Pinay pala ang babaeng bumihag ng kanyang puso.
Bigla na lang siyang hinawakan ni Ariana sa magkabilang pisngi nito. Alam niyang lasing ang dalaga dahil halos pumikit na ang mga mata nito. Hapit na hapit ang suot niyang pink na dress dahilan para lumuwa na ang kanyang dibdib. Kakaibang kaseksihang taglay ng dalaga na nagbigay naman ng kakaibang init sa binata. I know you. Kamukha mo yung yung future husband ko. Ay! Tumatawang sabi ni Ariana. Napabuntong hininga ang binata at inilibot ang kanyang mga mata. Mukhang walang kasama ang dalaga dahil wala pang lumalapit o kumakausap sa kanya. Are you alone? Tanong ng binata. Alone with you. Mapangakit na sambit ni Ariana. Sa isip ng binata ay baka kung anong mangyari sa dalaga kung iiwanan niya ito sa gitna ng maraming tao. Gayong halata sa kilos at pananalita nitong lasing siya. Napagdesisyonan niyang dalhin na lamang ang dalaga sa silid nito, kaya inakay niyang dalaga patungo sa elevator. Wait, saan ba tayo pupunta? Malambing na tanong ni Ariana habang hindi makalakad ng maayos. Napapikit na ng tuluyan si Ariana sa sobrang kalasingan nito. Dinala naman ng binata sa loob ng silid si Ariana na ngayon ay walang malay. Sinalubong siya ng kanyang mga maid. Siya lang naman ang anak ng nagmamayari sa club na ito. Siya rin ang magiging tagapagmana. Sir, sabihan niyo lang po ako kapag may kailangan kayo, sabi ng kanyang personal assistant na nasa labas ng silid at naghihintay sa kanyang amo. Yeah, sure. Tuluyang isinarado ng binata ang pinto at nang ihiga niya ang dalaga sa kanyang kama, ay bigla itong nagising. Laking gulat ni Raymond nang sunggaban siya nito ng halik. Tila ba hinihigop nito ang buong lakas niya. Hindi na napigilan ni Raymond ang kanyang nararamdaman. Kaya buong pagkasabik na tumugon siya sa mga halik ng dalaga. Kahit na hindi niya ito kilala, ay may kakaiba siyang nararamdaman. Para siyang na-hypnotize ng ganda nito. Naging mabilis ang pangyayari at sa loob ng 24 years na nabubuhay ni Raymond, ay ngayon lang niya naramdaman ang kakaibang sarap na ginawa nila ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit halos mabaliw siya sa alindog nito. Napabalikwas ng bangon si Ariana nang magising siya dahil sa lamig ng kanyang paligid. Nakabaladra ang hubad niyang katawan habang naninigas na ang katawan nito sa lamig ng aircon. Gulat na gulat ito nang makita ang mga damit niyang nakakalat sa sahig. Oh dear God! Did I just... No! This can't be! Sabit ng dalaga at halos maiyak na mapagtanto niya ang mga nangyari kagabi. Nawala siya sa wisyo dahil sa pagkalasing. Ang huling naalala niya lamang ay ang pakikipaghalikan niya sa lalaking nagdala sa kanya rito. No! No! Bulong nito habang mabilis na isinusuot ang kanyang damit. Nang tuluyan siyang makapagbihis, ay isinuot na niya ang kanyang heels. Ngunit nag-iisa ito. Dumapa siya sa sahig upang tingnan ang ilalim ng kama. Ngunit wala yun doon. Wala siyang nagawa kundi nakayapak na lumabas ng silid. Miss? Laking gulat niya nang may isang babae ang sumalubong sa kanya. Agad niyang tinakpan ang mukha nito at tumakbo pa palabas. Pasakay siya ng elevator ay napadasal ito. May nangyari ba? Obvious ba, Ariana? Ang tanga-tanga mo kasi. Binatukan niya ang kanyang sarili. Damang-dama niya ang lamig ng sahig habang hawak niya ang kanyang sapatos. Wala nang mga kaibigan niya at nasa kanila ang kanyang cellphone. Nagpa siyang umuwi sa hotel si Ariana, ngunit wala siyang kadala-dalang pera. I have to walk. Seriously. Bulong ni Ariana nang makalabas siya ng club. Wala itong nagawa. Kailangan niyang makabalik sa hotel. Mabilis siyang naglakad sa kalsada habang nakayuko. Malamig ang simento. Kakasikat pa lamang ng araw. At matagal din siyang naglakad bago nakarating ng kanyang hotel. Gulat na gulat si Ariana nang makita ang dalawa niyang kaibigan sa may entrance ng hotel na yon. May mga pulis sa harapan nila at mga nakasuot na ang mga ito ng sleepwear. Ariana? Sigaw ni Nicole nang magtama ang mga mata nila.
Tumakbo sila patungo kay Ariana at niyakap ang kaibigan nilang nilalamig. Hinawakan ni Nicole ang pisngi ni Ariana. Anong nangyari? Alalang-alala kami sa'yo. Hindi namin alam paano ka hahanapin. Iniwan mo ang cellphone mo sa amin. Even your wallet? Sermon ni Nicole. Bestie, hindi ba't kabilin-bilin na namin na always bring your phone? Para natatrack natin ang location ng isa't isa? Sabat naman ni Mitch. Buntong hininga lamang ang nasagot ni Ariana sa dalawa niyang kaibigan na para ba niyang ina kung mag-alala. Lumapit naman ang pulis na kausap nila. Is she your friend that went missing? Tanong ng Amerikanong pulis. Yes sir, she came back. Sagot ni Nicole. I see. I'll go ahead. Take care. Ngumiti ang pulis sabay lakad palayo. Magbihis ka nga muna, ang lamig-lamig. Hinila ni Miss si Ariana, papasok ng kanilang hotel. Napatingin naman si Nicole sa mga paa ni Ariana. Tanging isang heels lang ang hawak nito. Napaaway ka ba? Nasaan yung isa mong heels? Tapos gulo-gulo na yung makeup mo? Look at your lipstick and your mascara. I'll explain everything. Naluluhang sigaw ni Ariana. Hindi pa rin matanggap ng dalaga na nagawa niyang ibigay ang matagal na niyang iniingatan sa lalaking hindi naman niya kilala. Hindi niya alam ang pangalan nito pero tandang-tanda niya ang kagwapuhang taglay ng binata. Pagpasok nila sa hotel room, ay agad na naupo sa couch si Ariana. Habang si Nicole naman, ay kinuha ng mainit na tsaa ang kaibigan. Sige na, spill the tea, sabi ni Mitch at tinabihan ng kaibigan. Lasing na ako kagabi, tapos may gwapong lalaking sumanggi sa akin. Ang lakas ng dating niya, ng karisma niya. Wait, don't tell me. Napatitig si Mitch kay Ariana. Nanlaki ang mga mata ng dalawa niyang kaibigan nang makitang tumango si Ariana. Tama ang iniisip nila. Nakipag one night stand ang kanilang kaibigan sa lalaking hindi naman niya kilala. My gosh, Ariana! Akala ko ba fling lang? Sorry, hindi ko rin alam eh. Ang bilis ng mga pangyayari. Basta ang natatandaan ko lang, ay dinala niya ako sa parang VIP room. Tapos, ayoko nang maalala. Napatakip ng mukha si Ariana, gamit ang dalawa niyang palad. Pakiramdam niya ay lulubog na siya sa lupa, sa sobrang kahihiyan. Napakatagal niyang iningatan ang pagkababae niya. At saktong 22nd birthday pa niya, mawawala ang kanyang virginity. So, sino yung guy? Tanong ni Mitch. Hindi ko nga kilala eh. Ang gwapo lang. Pero paggising ko kasi, wala siya. Tumakas na lang ako. Baka mamaya masamang tao pala yon. Sabi ni Ariana at kinuha ang tsaa na dala ni Nicole. Ininom niya yon upang pakalmahin ang sarili niya. Napailing sa pagkadismaya si Nicole. So yung first mo ay lalaking hindi mo pa kilala? Grabe ka. Saad ni Mitch sa kaibigan. Magpapahinga lang ako, tapos mag-impake na tayo at bumalik sa Pilipinas. Walang ganang sabi ni Ariana, saka tumayo upang magtungo sa kanyang silid. Pagdating ni Ariana sa Pilipinas, umuwi ito sa kanilang malaking mansion. Ang kanyang ama ay isang businessman. Nasa food industry ang kanyang ama at marami silang restaurant na pagmamayari. Magandang gabi ma'am, Ariana. Kamusta po ang flight nyo? Belated happy birthday po. Masayang bati ng maid sa kanya habang bitbit ang mga bagahin nito. Salamat yaya. I'm good. Tuluyang pumasok sa mansion si Ariana. Nakita niya ang kinainisan niyang kapatid na si Eloisa. Naglalakad dito sa hallway. Bitbit ang Starbucks coffee. Nagkatinginan sila kaya napahinto ito sa paglalakad. Oh, you're back. Maarting sabi ng kanyang kapatid. Obvious ba? Sarcastic na sagot ni Ariana. Naglakad dito patungo sa hagdan pero muling nagsalita ang kanyang kapatid. I heard that binitbit mo na naman ang mga friends mo sa Amerika. Using our father's money? Wala ka talagang hiya, no? Kinuyom ni Ariana ang kanyang kamao dahil sa inis.
Pati ba naman yon ay sisitahin niya pa? It's my birthday. You don't care. Okay. I guess hindi ka na naman binati ni Dad, oh. Maybe he forgot about your birthday again. Anyway, nagbe-birthday ka pala. Pangaasar ng kanyang kapatid. Napairap si Ariana. Tila ba may karayom na tumutusok sa kanyang dibdib dahil totoo ang sinabi ng kanyang kapatid. Hindi man lang siya nagawang batiin ng kanyang ama. Hindi na umaasa si Ariana sapagkat alam niyang hindi naman mahalaga ang existence nito sa kanyang ama. Pagod ako, Eloisa. I don't have time to argue with your immaturity. Tanging sagot ni Ariana. Go on. Spend all of our dad's money. Iyon lang naman ang tanging na ibibigay sa iyo ni Dad. Pera lang. Not his care. Love and attention. Tigilan mo na ako, Eloisa. Tandaan mong wala akong pakialam sa lahat ng opinion mo. Sigaw ni Ariana at mabilis na umakyat ng hagdanan upang magkulong muli sa kanyang kwarto. Pagpasok ni Ariana sa kanyang silid, ay kusang tumulo ang mga luha nito. Napahiga siya sa kanyang kama. Kinuha nito ang kanyang cellphone at nakita niya ang napakaraming messages ng mga tao sa kanya. Lahat sila ay binabati siya ng happy birthday. Pakiramdam nito ay hindi yun sapat, kung hindi rin naman ama nito ang babati sa kanya. Ilang taon nang nagtitiis si Ariana ng lungkot, sapagkat anak siya ng kanyang ama sa ibang babae, samantalang si Eloisa ay anak ng kanyang ama sa pinakasalan nito. Mas nakakatanda pa nga ng 2 taon si Eloisa sa kanya. Pero kahit kailan, ay hindi niya ito itirinatong kapatid dahil sinisisi ni Eloisa si Ariana sa pagkasira ng kanyang pamilya. Simula nang isilang si Ariana, ay hindi niya nakilala ang kanyang ina. Lumaki siya sa poder ng ama nito na hindi naman niya maramdaman ang pagmamahal. Bitbit ni Raymond ang 2 paper bag na kanyang ibibigay sana sa dalagang nakasama niya buong gabi. Masaya siyang bumalik sa club at inaasahang makikilala pa ng lubusan ang dalaga. Sir Raymond, bulalas ng sekretary nito nang makita siya. Yes? Is there a problem? Tanong niya. Sir, umalis po yung babae. Sorry po. Hindi ko napigilan ang bilis po niyang tumakbo paalis. Nang sabihin yun ng kanyang sekretary, ay tila ba nanlumo siya. Napabuntong hininga na lamang si Raymond habang nakatitig sa mga bitbit niyang hindi na niya naibibigay pa sa dalaga. Find her. I want to know everything about her. Gail? Mabilis namang tumango ang kanyang sekretary. Malungkot na pumasok ng silid si Raymond. Magulo ang kama at bigla niyang naalala na kinuha niya nga pala ang isang heels nito. Gusto niya kasing malaman ang size ng mga paa niya kasi binilhan niya ito ng sandals na flat dahil naiisip nitong baka sumakit ang paa niya sa 6 inches nitong heels. Mas lalong nag-alala si Raymond. Siguro ay naglakad iyon nang walang heels ang isang paa. Paano kaya yun uuwi? Balak ko pa namang ihatid siya kung sakali para malaman ko kung saan siya nakatira. Mukhang dadalas ang pagbisita ko rito sa New York para sa dalagang yon. Biglang tumunog ang cellphone ni Raymond. Nakita niya ang pangalan ng kanyang nakakatandang kapatid na tumatawag. Agad niya yung sinagot. Hoy! Sigaw ng kapatid niya mula sa kabilang linya. Halos mabingi naman si Raymond, kaya nagsalubong ang kilay niya. Anong kailangan mo? Samahan mo naman ako. Pinapupunta ako ni Dad sa Brazil. I hate there. Dapat ikaw ang inutusan. I'm here at New York. What? Kailan pa? 2 days ago. Oh, at kailan ka naman uuwi? I don't know. Maybe after I finish some of my business here. Sagot niya. Nandiyan ka sa club. Sana naman pag uwi mo ng Pilipinas ay hindi ka na single. Bawasan mo na kasi ang pagiging masungit mo para may babaeng magkagusto naman sa'yo. Sermon ng kanyang ate. Napabuntong hininga si Raymond. Mabilis niyang pinatay ang call nila dahil naiinis na naman si Raymond sa pagpupumilit ng kanyang kapatid na pumasok na si Raymond sa isang relasyon at lumagay na sa tahimik. Sa totoo lang,
ay marami na siyang babaeng nakilala. Pero lahat sila ay sablay. Sapagkat hindi talaga gusto ni Raymond ang babaeng masyadong obsessed sa kanya. Pakiramdam nito ay nagugustuhan lamang siya dahil sa yaman. Ngunit ngayon ay kakaiba ang nararamdaman niya para sa babaeng nakasama niya buong gabi. Sir? Biglang bumukas ang pinto. Iniluwan nito ang kanyang sekretary na may hawak na iPad. I gather data, sir. Heto po ang background ng babaeng nakasama ninyo. Tila ba nabuhayan ang puso ni Raymond? Agad niyang kinuha ang gadget ng kanyang sekretary upang basahin ang mga naroon. Ariana Perez, 22 years old, daughter of Fidel Perez, a businessman. Biglang naging pamilyar ang apelyido nila. Tila ba nakita na niya ito sa mundo ng mga businessman? Baka kilala ng kanya ama ang mga magulang ni Ariana. So, she's Ariana. Also, I checked the surveillance camera. I was able to track her location, sir. Sa isang 5-star hotel, siya tumutuloy. I told your bodyguard to check on her. No, don't approach her. Alamin niyo lang kung anong galaw niya, kung nasaan siya, at anong ginagawa niya. Biglang nagring ang cellphone ng kanyang sekretary, kaya sinagot niya ang tawag. Hindi naman narinig ni Raymond ang pinag-usapan nila. Sir, she's now heading in the airport. May kasama siyang 2 babae. Pabalik daw sila sa Pilipinas. Naririnig ni, what? Buy me a ticket. Same flight as her. I'll get ready. And you may go out now. Tumayo si Raymond at hindi mapakali. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo upang maligo. Wala pa atang 30 minuto ay nakabihis na siya. Kailangan niyang habulin ang flight na Ariana. Gusto niyang makita muli ang dalaga. Nang maiayos na niya ang lahat at paglabas niya nito ng silid, nakahanda na ang maleta niya. Sir, fully booked na po lahat yung economy class seat. Sa normal seats lang po kayo mapupunta, sabi ni Gail habang hawak ang maleta nito. It doesn't matter as long as kasama ko si Ariana sa iisang flight. Walang atubiling sabi ni Raymond. Bakas naman ang pagkagulat sa mukha ni Gail. 2 taon na siyang nagsisilbi kay Raymond bilang sekretary. Ngayon lang umakto ng ganito ang kanyang boss at halatang nahuhumaling sa dalagang yon. Ni minsan ay hindi gumamit ng local airplane ang kanyang boss dahil mayroon silang private jet. Napakayaman ng kanilang pamilya para sumakay lamang ang kanyang boss sa normal na seat ng eroplano. Pagdating nila sa airport ay nakita ni Raymond na pumapasok na ang mga tao sa loob. Agad siyang napatakbo papasok ng eroplano. Pumunta siya sa economy class seat at kitang-kita niya si Ariana na nag-aayos ng kanyang buhok habang may kausap na 2 babae. Nakabusangot ang mukha nito at tila ba nagmamaldita. Ramdam ni Raymond ang malakas na pagtibok ng kanyang puso habang ang dalaga ay walang kamalay-malay na mayroon pa palang nakamasid sa kanya. May I help you, sir? Can I see your plane seat? Nagulat si Raymond sa biglang pagsasalita ng flight attendant sa kanyang likod. No thanks, sagot ni Raymond at mabilis na umalis sa economy class seats. Naupo siya sa normal seat lamang at kahit matagal ang biyahe, hindi niya yun iniinda sapagkat alam niya kasama niya naman si Ariana dito. Nang makarating sila sa Pilipinas, ay muling hinanap ni Raymond si Ariana. Ngunit hindi na niya ito nakita pa. Naisip niyang mukhang nakababa na ito ng eroplano, kaya halos makipagpatintero si Raymond palabas ng eroplano. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Wala si Ariana. Mukhang nakasakay na sa mga bus na magdadala sa kanila patungo sa loob ng airport. Nagdidilim na rin ang paligid, kaya mas lalo siyang walang makita. Mr. Bartolome, nasa baba na pang sasakyan na naghihintay sa inyo, sabi ni Gail habang bitbit nito ang kanyang maleta. Okay, let's go. Tuluyan nang umalis si Raymond, sakay ng sasakyan nila. Nagpasya si Raymond na umuwi muna sa bahay ng kanyang magulang. 1 oras din ang binyahe niya bago makauwi sa mansyon nila.
Pagdating doon ni Raymond, ay sinalubong siya ng kanilang mga kasambahay na halos 30 taon nang naninilbihan sa kanyang mga magulang. Umalis na rin ang driver niya at ang kanilang sekretary at inihatid lang siya ng mga ito. Raymond, kamusta ka na? Mabuti at napadalaw ka dito. Sakto, at naghahaponan na ang mga magulang masapag. Halika, pumasok ka na. Salamat, Ate Elma. Ma'am, sir, nandito na si Raymond. Masayang sabi ni Ate Elma. My son, masayang sabit ng ina ni Raymond at napatayo mula sa hapagkainan. Niyakap nito ang kanyang anak na matagal na nang nawali sa kanya. Anak, I'm happy to see you here. Madala ka namang magpakita sa amin, sabi ng kanyang ama. Tipid na ngumiti si Raymond. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang ina na kahit matanda na si Raymond ay niyayakap pa rin niya ito. Naupo naman siya sa tapat ng kanyang ina at ipinagsantok siya ng pagkain ni Elma. Actually, I'm here to ask you something, sabi ni Raymond na tumingin sa kanyang ama. Anything, anak? Do you know the family of Perez? Tanong nito. Oh, yeah, of course. Mr. Perez is also a businessman. They are in food industry. What about it, anak? Mr. Perez have a daughter? Yup. I met them actually. Eloisa and Ariana. Sabat ng kanyang ina. Nalaki ang mga mata ni Raymond sa sinabi ng kanyang ina. Nakilala na pala niya si Ariana. Mayroon din palang kapatid dito. When? Tanong ni Raymond. Last year. Night ball party. What about them, anak? Tanong ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Raymond. I actually like Ariana and I'm planning to marry her. Can you talk to Mr. Perez and make us an arranged marriage? Hindi ako kilala ni Ariana at ayaw kong tumanggi siya. Nabitawan ng kanyang ina ang kutsarang hawak nito sa gulat. Napayo ko rin ang kanyang ama. Hindi alam ni Raymond kung ayos lang ba ang kanyang nais dahil parang hindi okay sa magulang nito. Anak, are you sure about this? Tanong ng kanyang ina. Yes, I want to get married with her. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Raymond. Love, this is the first time na magre-request si Raymond. I'll do everything to get what you want, anak. I'll talk to Mr. Perez. Hindi napigilan ni Raymond ang mapangiti sa sinabi ng kanyang ama. Sa wakas, ay wala nang kawala sa kanyang dalagang napupusuan niya. Katatapos lang ng klase ni Ariana, balak pa sana niyang makipag-date sa coffee shop kasama ang lalaking manliligaw sa kanya. Oh, bagong lalaki? Tanong ni Mitch nang masilip ang cellphone ni Ariana. Mayroon itong kachat na lalaki. Oo, sobrang gwapo niya. Jim Person. Tingnan mo, may abs, sabi ni Ariana at ipinakita ang profile picture ng lalaki. Naku Ariana, mag-iingat ka. Magkikita ba kayo? Tanong ni Nicole na may halong pag-aalala. Siyempre, coffee date daw kami, sabi ni Ariana at inilabas ang kanyang makeup para mag-retouch. Iba ka talaga, ikaw na, banat ni Mitch. Uuwi na ako. Mahirap sumakay ng bus mamaya kapag rush hour na, sabi ni Nicole at binitbit na ang kanyang bag. Ingat ka, bestie. Bye. Pagpapaalam nila kay Nicole, nang tuluyan nang umalis si Nicole, ay bigla namang dumating ang nobyo ni Mitch para sunduin nito. Napangiwi naman si Ariana nang may dala pang bulaklak ang boyfriend nito. Ang sweet mo talaga. Wala namang okasyon pero may flowers. Kilig-kilig na sabi ni Mitch. Umalis na nga kayo. Ang sakit niyo sa mata. Maarting sabi ni Ariana. Nag-holding hands pa ang dalawa sa harap niya. Kinawayan lamang siya ni Mitch. Pagkatapos, ay lumakad na sila paalis. Naiwan si Ariana sa labas ng campus mag-isa. Napabuntong hininga siya at tumingin sa paligid. Ariana, kumusta ka na? Nagulat siya nang biglang sumulpot ang isang lalaki sa kanyang harapan. Pamilyar ito, ngunit hindi niya matandaan ang pangalan.
Hi? Sarcastic na sambit nito. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Kevin. Nag-hangout tayo last year. Pero bigla ka na lang hindi nag-reply after Christmas. Napawang ang labi ni Ariana. Isa pala siya sa mga lalaking ginos nito. Napakamot siya sa kanyang batok at hindi alam kung anong sasabihin. Busy lang kasi ako sa school. Graduating student na ako. Anyway, mauna na ako. Bye! Mabilis na tumalikod si Ariana upang iwasan ang lalaki. Sa kanyang paglalakad ay may coaching huminto sa harapan niya. Nagulat siyang na makitang driver ito ng kanyang ama. Ma'am Ariana, pinasusundo po kayo ni Mr. Perez. Napakunot ang noo nito. Hindi siya susunduin kung wala silang importanteng lakad. Naisip naman ni Ariana na baka magsa-celebrate sila ng kanyang birthday dahil hindi pa niya nakikita ang ama nito matapos siya makabalik mula sa Amerika. Saan po tayo pupunta? Mang Roberto? Tanong ni Ariana nang bumaba ng sasakyan nito at pinagbuksan siya ng pinto sa backseat. Sa office daw po ni Mr. Perez, sagot nito. Napabuntong hininga si Ariana. Sumakay siya sa kotse at habang nagmamaneho ang driver nila, ay napapatulala siya. May nakita ka bang handa or cake sa office ni Dad? Tanong niya. Pagbabaka sakali na totoo ang kanyang hinala. Wala po ma'am. Napayo ko si Ariana at mahinang natawa sa kanyang mga iniisip. Akala niya isusurpresahin man lang siya ng kanyang ama, kaya siya pinasundo. Mukhang ibang bagay ang lalakarin nila. Puno ng pagkadismaya ang puso ni Ariana hanggang sa makarating sila sa company building ng kanyang ama. Kaliwat kanan ang pagbati sa kanya ng mga ito. Hindi naman kumibo si Ariana o tapunan man lang ng tingin ang mga empleyadong nadadaanan niya. Miss Ariana, ihatid ko po kayo sa office ni Mr. Perez, sabi ng sekretary ng kanyang ama. Tumango lang si Ariana. Pagsakay nila ng elevator, ay nakatanggap siya ng message mula sa lalaking kikitain niya sana. Nireplyan lamang niya ito na hindi na sila matutuloy ngayong araw at bukas na lang. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay naunang naglakad si Ariana. Nandito po ang daddy niyo, ma'am. Binuksan ng sekretary ang pinto at tumambad ng kanyang ama na nakaupo sa malaking sofa habang umiinom ng kape. Ariana, finally! Kanina pa kita hinintay. I have a good news for you, sabi ng kanyang ama. Walang ganang naupo si Ariana sa sofa nakatapat ng kanyang ama. Nilapagan siya ng juice sa lamesa na agad namang ininom ni Ariana. Ano ang good news, Dad? Do you know the corporation of Bartolome? Their family owns a lot of hotels and worldwide. Abot langit ang ngiti ng kanyang ama. And what about them? Patarin na tanong ni Ariana sapagkat alam naman ng kanyang ama na hindi siya interesado sa mga ganitong bagay at usapin. They gave us a big opportunity. Garrison Bartolome has a son. They want him to have an arranged marriage with you. Halos masamid si Ariana sa sinabi ng kanyang ama. What? No, Dad! Sigaw ni Ariana. Padabog niyang ibinabang hawak nitong juice. Inis na inis itong tumayo at binitbit ang gamit niya para sana mag-walk out. Ngunit mabilis na hinawakan ng kanyang ama ang kanyang braso. You have to marry him. Ito na nga lang ang malaking bagay na maitutulong mo sa kumpanya natin, Ariana. Naging pasigaw ang pananalita ng kanyang ama at bakas ang galit sa boses nito. Bakit ako? Nandiyan naman si Eloisa. Hindi ba siya lang naman ang kinikilala niyong anak? My birthday has passed, pero hindi niyo man lang naalala. Ngayong about business ang usapan at kasal? Ako naaalala mo. Halos maluha si Ariana. Hindi niya hinayaang makita ng kanyang ama ang kahinaan niya. May tindig siyang humarap sa ama nito at puno ng galit ang kanyang puso. I don't want to get married to a man I didn't even know. Course ko nga sa college, ikaw ang pumili. Pati ba naman sa lalaking pakakasalan ko? Ikaw pa rin ang mamimili? Nagulat si Ariana nang biglang inangat ng kanyang ama ang kamao nito. Nagbabadya siyang pagbuhatan ng kamay. Napapikit naman si Ariana
at hinihintay na tumama ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balat. Ngunit bigla na lang bumukas ang pinto, kaya hindi yun dumapo sa kanyang mukha. Mr. Perez, I'm sorry that we're late. Sobrang traffic. Pamilyar ang boses na yon, kaya agad na napamulat ng mga mata si Ariana. Laking gulat niya nang makita ang binatang nakasiping niya sa Amerika noong birthday niya. Matangkad dito, maputi at may magandang pangangatawan. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit napakalakas ng dating nito. Mr. Bartolome, you're just in time. Agad na binati ng kanyang ama ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Ariana habang si Raymond ay nakikipagkamay sa ama nito. Bahagya siyang ngumiti at pasimpleng tiningnan ang dalagang gulat na gulat. This is my daughter, Ariana Perez. Inilahad ni Raymond ang kamay niya sa dalaga na hindi makakilos sa kanyang kinatatayuan. Malakas ang tibok ng puso ni Ariana. Hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang binata, sapagkat naalala pa rin niya ang kanilang isang gabing pagsasama. I'm Raymond Bartolome. It's nice to meet you. Napakunot ang noon ni Ariana. Tila ba hindi gulat ang binata? Para bang hindi siya kilala nito. Biglang naisip ni Ariana na baka walang naalala ang binata sa nangyari sa kanila. Ariana Perez. Tinanggap nito ang kamay ni Raymond at ngumiti ng tipid. Nagpanggap pa lamang siyang walang alam. Samantalang si Raymond naman ay nag-uumapaw ang tuwa sa puso, sapagkat nakakapagpakilala na rin siya ng maayos sa babaeng napupusuan niya. Natutuwa ako na ang anak kong napili mo for this arranged marriage, sabi ng ama ni Ariana. Napayo ko naman si Ariana at naupo sa malaking sofa. Hindi siya makatingin sa binata, sapagkat naalala lang niya ang gabi na may nangyari sa kanilang dalawa. Actually, Mr. Perez, ang father ko ang pumili sa kanya. So, this is your first time meeting my daughter? Napatingin naman si Raymond kay Ariana, bahagyang napangiti bago sumagot. Maybe. Napataas ang kilay ni Ariana sa sagot ng binata. Bigla namang nag-ring ang cellphone ng kanyang ama, kaya wala itong nagawa kundi ang lumabas. Excuse me, sabi nito bago tumalikod. Pakiramdam ni Ariana ay hindi siya makahinga, sapagkat silang dalawa lang ni Raymond ang nasa loob ng silid. Naupo si Raymond sa tapat ni Ariana, kaya napaangat ito ng tingin sa binata. You remember, don't you? Matarin na tanong nito. Oo naman. Naalala ko ang lahat. Seryosong sagot ni Raymond. Napasinghap si Ariana at halos magkiskis ang mga ngipin nito sa sobrang inis. Dahil nagpanggap talaga ang binata na hindi sila magkakilala. Sa lahat ng lalaki, bakit ikaw pa? Anyway, that's just a mistake. Lasing ako that night. You took advantage of me? I didn't. Ikaw na una. Napilitan nga lang ako kasi sinimulan mo. Hindi mo ba naalala kung paano mo ako halikan? Napatayo si Ariana at halos tumalon sa lamesang nasa pagitan nilang dalawa para takpan ang labi ng binata. Inis na inis siyang tiningnan nito. Kabang nararamdaman ni Ariana, sapagkat para sa kanya ay malaking kahihiyan ang ibigay ang perlas sa lalaking hindi naman niya kilala. Shut up! Magpanggap kang walang alam. Kalimutan natin ang gabing yon. Lasing ako noon at hindi dapat nangyari yon. Madiin na sabi ni Ariana. Napangisi naman si Raymond sa inaasta ng babae. Kitang-kitang kamaldatahan nito. Ibang-iba sa ugali niya noong una silang magsama. Hinawakan ni Raymond ang kamay ni Ariana. Malambot pa rin ito kagaya nung una niyang mahaplos ang balat nito. Fine. Itatago natin sa lahat na kilala natin ang isa't isa. At nagkasama na tayo sa Amerika. By the way, ganoon ka ba talaga? Pagkatapos mong sumama sa lalaki, bigla mong tatakbuhan? Kunot noong tanong ni Raymond sa dalaga. Napaawang ang labi ni Ariana at pumamewang sa harapan nito. Excuse me, first time lang yon, kaya ako tumakas. Not is antakas.
Wait, ibig sabihin, first time mo ako? Halos tumalon ang puso ni Raymond sa tuwa. Oo, baka isipin mo pa madumi akong babae. Baka nga ikaw itong iba't ibang babae na ang... We're mutual, Miss Ariana. I don't date anyone. I'm single kaya napili rin ako ni Dad to have an arranged marriage. Ha? Ganun ba? Napayo ko si Ariana. Hindi niya alam kung anong isasagot sa binata. Bigla na lang siyang nailang nang malamang first nila ang isa't isa. Sabay silang napalingon nang bumukas ang pinto at muling pumasok si Mr. Perez. I'm sorry. I have an urgent meeting. Let's call this a day. Madilim na rin naman. Napabuntong hininga si Ariana at binitbit ang kanyang bag. Hindi man lang ito nag-abalang magpaalam sa kanyang ama o kay Raymond. Dire-diretso siyang maglakad palabas ng silid. Ramdam naman nito ang pagsunod sa kanya ni Raymond hanggang sa elevator. Akmang pipindutin ni Ariana ang ground floor ngunit nauna si Raymond. Napatitig ang dalaga sa binata. Ganoon pa rin ang postura niya. Maganda ang tindig ng kanyang katawan. Ito rin ang nagbigay ng malakas na karisma, dahilan para bumigay si Ariana sa kanya. Pagdating sa ground floor, naunang naglakad si Ariana ngunit napahinto siya nang biglang magsalita si Raymond. Ihatid na kita, Ariana. No thanks, kasama ko ang mga kaibigan ko. Alibay lamang yon, para hindi na niya makasama pa si Raymond. Naglakad si Ariana patungo sa kalsada at binuksan ang cellphone nito upang kumuha ng Grab. Habang naghihintay ay sinubukan niyang tawagan ang dalawa niyang kaibigan, ngunit ni isa ay walang nag-abalang sumagot sa kanya. Hi guys! I hope pakinggan niyo ang voicemail ko na ito hanggang dulo. I have a big problem right now. Gusto kong uminom. Gusto kong magpakalasing ulit. I want to be happy for a while. Bago ako tuluyang ipakasal ni Dad. You heard it right? Ipapakasal ako ni Dad sa lalaking anak ng businessman. At alam niyo ba kung sino yon? Yung lalaking naka-one night stand ko pa sa Amerika. This is a big coincidence. Hindi ko yun matatanggap. Hindi pa nga ako nagkakagraduate, tapos gusto na niya akong ipakasal. Si Ate Eloisa ang mas matanda sa akin. At nagtatrabaho na yon. Bakit hindi na lang siyang ipakasal niya? Bakit ako pa? Bigla na lang tumulo ang luha ni Ariana. Muli niyang naramdaman ang pagiging unfair ng ama nito sa kanya. Iba talagang trato sa atin niyang si Eloisa. Tila ba pinamimigay siya ng kanyang ama kung ipakasal niya ito sa lalaking hindi naman niya mahal. Akmang pupunasan ni Ariana ang luha niya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ipinasanggan ni Ariana sa ulan ang kanyang bag. Nang may kotseng huminto sa harapan niya, bumukas ang passenger seat nito at nagulat siya nang makita si Raymond na nagmamaneho. Sakay na! Bilisan mo! Nababasa na ang cellphone ni Ariana. Ay hindi na siya tumanggi pa. Baka magkasakit ka pa. Nagulat si Ariana sa pagiging concern ng binata. Ano naman kung magkasakit ako? Lahat naman tayo mamamatay din. Wear this. You might be cold. Inabot ni Raymond kay Ariana ang kanyang jacket. Ayaw sanang tanggapin iyon ng dalaga. Ngunit inilagay na ni Raymond sa kanyang dibdib yon. Amoy na amoy naman ni Ariana ang kakaibang pabango nito na kahit nakapikit siya, ay alam niya si Raymond yon. Ito rin ang amoy ni Raymond noong gabing nagsama sila. Kaya tumatak sa isip ni Ariana. Ihatid mo na ako sa amin. Bilisan mong mag-drive. Gusto ko nang magpahinga. Pagtataray nito, pwede kang matulog if you want. Gigisingin na lang kita kapag nasa bahay niyo na tayo. Alam mo ang bahay namin? Hindi ko pa naman sinasabi ang location nun ah. Ariana, of course, I know. My father discussed it with me. Mr. Perez's house, his company, and other things. So, alam mo ring anak ako sa labas? Napaawa ang labi ni Raymond. Hindi siya nakasagot. Napabuntong hininga lamang si Ariana at nag-iwas ng tingin.
Habang wala itong kamalay-malay na narinig ni Raymond lahat ng sinabi nito sa voicemail kanina. Lalong naging interesado si Raymond sa buhay ni Ariana. Nandito na tayo. Thanks. Hindi makalingon si Ariana kay Raymond. Pakiramdam niya ay napahamak pa niya ang sarili. Mukhang hindi naman pala nito alam na siya ay anak sa labas. Ihatid na kita sa loob. Hindi na. No, I insist. Huwag ka nga magpanggap na gentleman. Dahil hindi ka gentleman. Pinagsamantahan mo nga ako eh. Padabog na lumabas si Ariana ng sasakyan. Saka halos ibalibag ang pinto nito sa sobrang inis niya. Sa isip nito ay hindi niya kailanman matatanggap na ikakasal siya sa kagaya ni Raymond. Ariana? Napahinto si Ariana sa paglalakad at nilingon ang binata. I'll call you later. Ha? Alam mo pati yung number ko? Yeah. Your father gave it to me. Anyway, let's talk later. No. Ayoko. Pagod ako. So, let's just meet tomorrow para mapag-usapan ng kasal. Gusto mo talagang magpakasal sa taong hindi mo naman kilala ng lumbusan? Kaya nga mag-uusap tayo eh, para naman makilala natin ang isa't isa. Bahagyang ngumiti si Raymond. Napakaaliwalas ng mukha nito. Agad namang umiwas ng tingin si Ariana dahil ayaw na niyang mahulog ulit siya sa matamis ng ngiti ng binata. Umalis ka na nga. Good night, Ariana. Walang good sa night. Tuluyang pumasok ng bahay si Ariana at saktong nakita niya ang kanyang kapatid na si Eloisa. Nanonood ito sa malaking flat screen TV nila. Congratulations in advance. Mauna ka pa palang ikasal sa akin. Halatang gusto ka nang paalisin ni Dad dito sa bahay. Natatawang sabi nito na ikinakulo ng dugo ni Ariana. Okay lang. Gusto ko naman talagang umalis dito para hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Well, at least wala nang sampid dito sa bahay. Wala nang Ariana. I'm so excited. I'm so excited too para makaalis na ako sa impyernong ito. Napairap na lamang si Ariana sa kanyang nakakatandang kapatid. Masasakit ang mga salitang binitiwan nito at hindi na niya kayang tiisin pa ang lahat ng nangyayari sa kanya. Ano? Ikakasal ka? Please lang, ang iingay niyo. Napatakip ng mukha si Ariana sa harapan ni Mitch at Nicole. Kasalukuyan silang nasa loob ng paborito nilang coffee shop. Ang unfair talaga ng dad mo, no? Si Ate Eloisa mo ang pwede nang mag-asawa. Pero hindi siya ang pinili. Ikaw pa talaga? Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Mitch. Pero napakahirap matali sa lalaking hindi mo naman lubusang kilala. Nakakalungkot. Kaso wala ka ng choice, Ariana, kundi sundin ang dad mo. Niyakap ni Nicole si Ariana upang pakalmahin ito. Tingnan niyo naman ang mga messages sa akin ni Raymond. Simula kaninang umaga yan. Magkikita kayo? Ayoko nga makipagkita. Pero kailangan daw pag-usapan ng kasal. Hindi pa nga ako sumasang-ayon. Bawal ka namang tumanggi eh. Kaya din na nila hinihingi ang approval mo. Hay, sobrang hirap ng sitwasyon mo, Ariana. Dahil dyan, gusto kong mag-bar tayo. Maglalasing ulit ako, all night. You can't. Napahinto sila ng may binatang nagsalita. Sabay-sabay silang napalingon. At gulat na gulat ang dalawang kaibigan ni Ariana na makita kung gaano kagwapa ang binatang nasa harapan nila. We will have a dinner. Sinusundo na kita. Raymond? Hi, I'm Raymond Bartolome, Ariana's fiancé. Kayo siguro yung mga kaibigan ni Ariana, right? Kami nga. It's nice to meet you. I'm Mitch. I'm Nicole. Bestie, ang gwapo naman pala. Hindi ba mga ganitong lalaki ang bet mo? Agad namang siniko ni Ariana si Mitch dahil nakakahiya kung marinig pa ito ni Raymond. Saan mo naman dadalhin ang kaibigan namin? In my restaurant. Ha? May restaurant ka? Yup. Pwede ko kayong i-invite pero hindi sa ngayon.
Gusto ko sanang makausap si Ariana. Nang kaming dalawa lang. Napatitig si Raymond kay Ariana habang ilang na ilang naman ang dalaga sa kanya. Sumama ka na, Bes. May halong kilig ang tono ng boses ni Mitch. Walang ganang tumayo si Ariana at binitbit ang kanyang bag, ngunit inagaw ito ni Raymond. Siya ang nagdala ng bag ni Ariana. Shall we? Itinuro ni Raymond ang daan. Buntong hininga lamang ang nasagot ng dalaga. Sumakay ito sa sports car ni Raymond. Sobrang ganda ng sasakyan nito. At sa pagkakaalam niya, ay sila ang may-ari ng brand na yon. Pagkarating nila sa restaurant, ay walang tao kundi ang mga staff. Ipinaghanda sila ng iba't ibang putahe. Mahaba at malaking table din ang inupuan nila. Bilisan lang natin. Pagtatarin nito. Sure. Dahil next week na ang kasal. Next week? Hindi ba nasabi sa'yo ni Mr. Perez? No, we never talk. Oh, akala ko na-discuss na niya sa'yo lahat. Well, next week na ang kasal at ang ipapa-approve ko lang sa'yo ang iyong team church or beach wedding. Kahit ano, arranged marriage lang naman ito eh. Matamlay na sagot niya. You're not my dream guy, so ayoko na isipin pa ang dream wedding ko. But once in a lifetime lang to. Lalo na sa mga babae. Hindi ba't special ang kasal para sa inyo? Espesyal. Kung espesyal din lang ang tao. Hindi nakasagot si Raymond. Tumango lang siya sa dalaga. Ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mahalin din siya ni Ariana. Kumain na tayo. Nga pala Raymond, pagkatapos ng kasal, kailangan ko bang tumira sa isang bubong kasama ka? Yes, kailangan yon dahil mag-asawa tayo. Pero siguro naman, may freedom pa rin naman akong gawin ang mga gusto ko. Total, fake marriage at fake couple naman tayo. Napatigil si Raymond. Sandaling uminom siya ng wine. Tila ba masakit ang mga salita ni Ariana? Sure, may freedom pero sana wag beyond the limits. Kasal pa rin naman tayo. I know, huwag kang mag-alala. I just want to enjoy life with my friends. Pansin ko nga, masaya ka lang kapag kasama sila. Ni hindi kita nakitang ngumiti. Isang beses pa lang noong gabing, please lang Raymond, ayoko maalala. Okay. Kumain na lang tayo. Salamat sa dinner. Masarap lahat ng putahe. I'm glad na nagustuhan mo. Next time pwede pa tayong... Wala nang next time, Raymond. Hindi tayo magkarelasyon. Kaya walang date-date. Tara na. Gusto ko nang magpahinga. Okay. Akmang bubuksan ni Ariana ang pinto ng kotse ni Raymond. Pero inunahan siya ng binata. Nagulat naman si Ariana sa inaakto ni Raymond. Sobrang gentleman nito pero hindi na siya dapat magpadala dito. Ayaw na niyang gawin ulit ang pagkakamaling nagawa niya noon. Dumating ang araw ng kasal ni Ariana at Raymond. Napakasaya ng puso ni Raymond. Ngunit kabaligtaran ang nararamdaman ni Ariana. Ilang gabi niyang inisip kung ano na ang susunod na mangyayari sa magulo niyang buhay matapos nitong magpakasal. Congratulations! Bagay na bagay kayong dalawa, sabi ng isang businesswoman na kaibigan ng ina ni Raymond. Walang magawa si Ariana kung hindi ngumiti sa mga taong hindi naman niya lubos na kilala. Actually, natutuwa nga ako sa kanila at itinuturing ko na ngang anak itong si Ariana. Napakabuting bata. Biglang nahiya si Ariana sa sinabi ng ama ni Raymond. Mr. Bartolome, mukhang excited ka na rin magkaapo. Aba, iyan ang hinihintay ko. Sigurado akong maganda at gwapo ang mga apo ko. Hindi ba Raymond? Ariana? Opo. Hindi makapagsalita ng maayos si Ariana. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa pressure na ibinibigay ng ama ni Raymond. Napalunok siya ng ilang beses at napatingin sa lalaking katabi niya. Nakatitig pala sa kanya si Raymond. At mukhang alam ni Raymond na hindi na komportable pa.
si Ariana sa usapin. Dad, we'll take a seat first. Enjoy your drinks, sabi ni Raymond at mabilis na hinawakan ang kamay ni Ariana. Naupo sila sa pangdalawahang lamesa, nakatapat ng stage. Don't mind what my father said. Ayoko ma-pressure ka. Let's get to know each other deeper to develop everything. Napakunot ang noon ni Ariana sa sinabi ni Raymond. Develop? Tingin mo ba talaga magkakadevelopan tayong dalawa? Napilitan lang ako sa marriage na ito, okay? Kumain na nga lang tayo at bilisan na natin. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Padabog na kinuha ni Ariana ang kutsara at tinidor nito. Uuwi na tayo sa bahay na ipinagawa ko. Halos mabingi si Ariana sa sinabi ng kanyang asawa. Ganap na nga pala silang mag-asawa, kaya titira na sila sa isang bubong. Hindi na lamang sumagot pa si Ariana at wala naman siyang choice. Ariana, napalingon ito nang makita ang dalawa niyang kaibigan. Mitch, Nicole, hindi namin alam kung iko-congrats ka namin pero here's our gift, sabi ni Mitch at inabot ang malaking paper bag. Thanks. I'll see you later, girls. Kain lang kayo, ha? Good luck sa marriage life, bestie. Nandito lang kami palagi para sa'yo. Natapos ang selebrasyon ng kanilang kasal. Halos gabi na rin nakauwi ang mag-asawa. Pagod na tumungo sa kwarto si Ariana. Maghiwalay ang kanilang silid ni Raymond. Kahit na mag-asawa na sila. Akmang isasarado na ni Ariana ang pinto ng silid. Ngunit biglang humarang si Raymond doon. About our honeymoon. Hindi ba? Usapan natin walang honeymoon? Sumabat agad si Ariana kahit hindi pa tapos magsalita si Raymond. Napayo ko naman ito. Sorry, I just thought of it. Baka gusto mong mamasyal. We can go wherever you want. Sa weekends na lang. Graduation ko sa isang araw. Saan mo gusto pumunta? Ewan? I think I should plan that. Basta mag-ready ka. After graduation mo, mamamasyal tayo. Parang celebration na lang din ng graduation mo. Para hindi mo maisip na honeymoon yun. Malambing na sabi ni Raymond. Okay. Tipid na sagot ni Ariana, sabay sarado ng pinto. Sa kabilang banda, sobrang excited at saya ang nararamdaman ni Raymond. Pagtungo niya sa kanyang silid, ay naghanap kaagad siya ng magagandang pasyalan. Napakarami nitong choices at tila ba gusto niyang puntahan lahat ng pasyalan sa buong mundo nang kasama ang kanyang asawa. Naagaw ang atensyon niya sa lugar na nakita niya sa internet, ang Maldives, na dinadayo ng maraming tao sa sobrang ganda dito. Hindi pa ito napupuntahan ni Raymond, kaya nagpasya siyang tumungo sa kwarto ni Ariana upang ipakita ang kanyang napiling lugar. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ay laking gulat niya nang makitang tulog na tulog si Ariana at walang suot na pang-itaas. Nakadapa ito sa kama niya habang natatakpan naman ng kumot ang bewang nito hanggang paa. Ganito ka ba talaga matulog? Bulong ni Raymond sa kanyang sarili. Nilapitan niya ito at hinilang kumot para mabalutan ang buo niyang katawan. Mahimbing ang tulog nito at mukhang pagod na pagod. Dahan-dahang lumabas ng silid si Raymond at nagpahinga na rin. Kinabukasan ay maagang gumising si Raymond upang ipaghanda ng almusal si Ariana. Iba't ibang klaseng pagkain ang niluto nito. Spanish breakfast ang ginawa niya upang maiba naman daw. Nang maihanda niya ang lahat sa pagkainan, ay saktong narinig ni Raymond ang yapak ng paa ni Ariana sa hagdanan. Good morning, bati ni Raymond na ikinagulat ni Ariana. Hindi ito sanay na mayroong bumabati sa kanya. Dahil sa kanilang tahanan, ay hindi naman siya pinapansin ng kanyang ama at ate. Good morning. Nailang nasambit ni Ariana. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mga pagkain nasa lamesa. Churros, croissant, toasted bread, potato omelette, at a chocolate. Wow! Namamahang sabi ni Ariana. Agad siyang pinaghila ni Raymond ng upuan. Satisfied ang puso ni Raymond
na makitang nagustuhan ni Ariana ang mga hinanda niyang pagkain. I'm glad. Nagustuhan mo, sabi ni Raymond habang pinapanood si Ariana na kumakain. Oo, masarap pala ganitong breakfast. Saka ang tahimik dito sa bahay mo. Ang payapa. Bahay natin. Napaiwas naman ng tingin si Ariana. Hindi pa ito sanay at nakakailang kong iisiping mag-asawa na nga sila. Saka at least, may kasabay akong mag-breakfast, sabi ni Ariana. Bakit? Do you usually eat alone? Oo, hindi naman kasi kami okay ng ate ko at ni dad. Wait, bakit nagtatanong ka? Ha? Pero ikaw nagkwento. Gusto ko lang ding makinig. Let's change the topic. No, gusto kong marinig yung kwento ng buhay mo. Wala namang kwenta kung pag-uusapan yon. Magulo lang. Gusto ko pa rin pakinggan at malaman, kahit gaano pa kagulo yan. Napatigil sa pagkain si Ariana sa sinabi ni Raymond. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Naramdaman ni Ariana na may tao pa palang handang makinig at umintindi sa kanya bukod sa kanyang mga kaibigan. So, ayun, as I was saying, nagpatuloy sa pagkwento si Ariana habang kumakain sila at naging komportable itong kakwentuhan si Raymond. Dumating na ang araw ng graduation ni Ariana. Kakatapos lang ng ceremony at magkayakap ang tatlong magkakaibigan habang dinadamdam nila ang kasiyahan. Finally, graduate na tayo. Selfie muna. Itinaas ni Mitch ang kanyang iPhone. Ngunit nagulat sila na makita ang lalaking naglalakad patungo sa kanila. Hawak ang bouquet ng bulaklak. Mabilis na napalingon si Ariana sa likod nito at nakita niya si Raymond na nakangiti sa kanya. Congratulations, Ariana. Raymond? Huy, ang sweet, may pa-flower. Pambubuyo ni Nicole. Agad namang tinanggap ni Ariana ang bulaklak. Salamat. Pero hindi ba may trabaho ka ngayon? Bakit nandito ka? Nagtatakang tanong ni Ariana. I'm here to watch. Buti nga pagdating ko, saktong nagsimula ang graduation. Ha? Kanina ka pa dito? Oo naman. Hinahanap ko nga si Mr. Perez. Dumating ba siya? Napayo ko si Ariana. Alam na kaagad ni Raymond na wala rito ang ama nito. Hindi nagdalawang isip si Raymond na yakapin ang kanyang asawa sa harapan ng maraming tao. Nagulat si Ariana sa ginawa ng asawa. Ramdam niya ang paghimas ni Raymond sa ulo nito. You did well. Congratulations. Thank you. Are we going home now? Raymond, may celebration party pa kasi kami. Then, bukas na lang tayo umalis. We're going to Maldives. Ha? Pupunta tayo doon? Yup. Celebration ng graduation mo at sa, sige. Bukas. Pero ngayong gabi, kami munang magkakaibigang magsasama-sama ha? Sure. Ihatid ko na kayo. Saan ba kayo pupunta? Tara girls. Masayang-masaya si Ariana. Pakiramdam niya nagkaroon siya ng kapamilyang palaging naroon para sa kanya. Habang nasa biyahe ay ramdam ni Ariana ang maraming messages mula sa mga social media accounts nito, pero hindi niya iyon pinansin sapagkat kasama niya si Raymond. Pagdating sa club ay iniwan na sila ni Raymond. Girl, hindi talaga pumunta yung dad mo kanina, no? Alam niya bang graduation mo ngayon? Tanong ni Mitch. Alam niya. Huwag na natin siyang pansinin. Iinom na lang natin lahat. Sa wakas at hindi na tayo mag-aaral ulit. Wala nang dance list at hahabulin. Sigaw ni Ariana at itinaas ang baso ng alak niya. Sabay-sabay silang napatayo at uminom ng alak habang sinasabayan ang malakas na tugtog mula sa malalaking speaker na pumapalibot sa buong club. Hindi dinadamdam ni Ariana ang kanyang ama, ngunit sa puso nito ay talagang nasasaktan siya. Hindi man lang nagawang batiin o puntahan siya ng kanyang ama sa araw ng kanyang graduation. Ngunit tandang-tanda pa ni Ariana kung gaano ka-proud ang ama niya nang graduate ang ate Eloisa niya noon. Girl,
Napaparami na ata yung iniinom mo. Okay ka lang ba? Tanong ni Nicole kay Ariana. Napatigil si Ariana sa pagsayaw ng halos matumba na siya sa sobrang kalasingan. Teka, tawagan na natin si Raymond. Lasing ka na. Maupo ka nga muna. Napapikit si Ariana habang iniupo siya ni Mitch sa malaking upuan. Tinabihan naman siya ni Nicole. Naglasing na naman siya. Siguro dahil ito sa dad niya. Bulong ni Nicole habang nakatitig sa kaibigan. Mukha nga. Hello Raymond. Si Mitch ito. Nang malaman naman ni Raymond ang sitwasyon sa club, mabilis siyang nagmaneho upang sunduin si Ariana. Gustong-gustong pagaanin ni Raymond ang loob ng asawa. Mukhang tamang-tama na pumunta sila ng Maldives bukas upang makahinga na si Ariana sa sama ng loob nitong dala-dala. Ariana! Napasigaw sa pag-aalala si Raymond na makitang wala ng malay si Ariana sa bisig ni Mitch. Kanina pa yan tulog. Iuwi mo na nga. Dito muna kami sa club, sabi ni Mitch. Agad namang binuhat ni Raymond si Ariana at nagpasalamat. Salamat sa pagbabantay sa kanya ha. Mag-iingat kayong dalawa. Oo. Mabigat ang pinagdadaanan niyan ngayon. Kaya pagpahingahin mo muna. Ito nga pala yung gamit niya. Thanks. Inuwi na ni Raymond si Ariana. Tulog na tulog ito sa buong biyahe at pagdating sa bahay nila ay naalimpungatan siya. Lasing na lasing itong tumitig kay Raymond. Ikaw na naman? Bakit ba lagi na lang kitang nakikita? Sigaw niya sa kanyang asawa. Hindi na pinansin ni Raymond ang pagrereklamo ng asawa. Inihiga niya ito sa kama at tinanggalan ng heels. Raymond? Yes? Nasusuka ako. What? Bago pa man tuluyang madala ni Raymond si Ariana sa banyo, ay mabilis na nasusuka si Ariana sa bisig ng asawa. Napapikit na lamang ito habang nararamdaman ang pagkalat ng suka niya sa kanyang braso at sahig. Kinabukasan, ay nagising si Ariana nang kumikirot ang ulo nito. Bigla niyang naalala ang nangyari kagabi. Ang huli niyang natatandaan ay sinundo siya ni Raymond sa bar. Nang tingnan niya ang kanyang sarili, ay nakasuot na ito ng sando at shorts. Wala na rin siyang make-up. Babangon na sana siya nang bumukas ang pinto at iniluwanan si Raymond. Raymond? Breakfast is ready. Malumani na sabi ni Raymond habang may daladalang soup dahil alam nitong magkaka-hangover si Ariana. Bakit pala iba na yung damit ko? You probably don't remember, but sinukahan mo kasi ako. Talaga? Sorry kasi. It's okay. Everybody vomits. Kumain ka na lang para maging okay ang pakiramdam mo. Salamat. Siguro sobrang nahirapan ka sa akin, ano? Okay lang yon. Pero next time, maghinay-hinay lang sa pag-inom. I'm thankful na at naroon ang mga kaibigan mo. Kaya lang naman ako uminom kasi. Kahit hindi mo nasabihin. Alam ko na ang dahilan, Ariana. Naiintindihan kita. Hindi makapaniwala si Ariana. Napaawa ang labi nito habang inilalagay naman ni Raymond ang table in bed. Salamat. Pero pwedeng after lunch na tayo umalis kasi napahinto sila nang tumunog ang cellphone ni Raymond. Hello? Pagsagot ng lalaki sa call, agad namang tinikman ni Ariana ang soup na gawa ni Raymond at muli na naman siyang namangha sa cooking skills nito. Yeah, but I actually have flight. Okay, fine. I'll be there. Aalis ka? Tanong ni Ariana nang patayin ni Raymond ang cellphone nito. There's an emergency but I promise. Darating ako agad after lunch. Kung hindi tayo matuloy ngayon, pwede naman bukas. Sure na mamayang gabi aalis tayo. I just need to go for a while. Magpahinga ka muna. Unpack your things. Sige Raymond. Ano? Break na kayo ng boyfriend mo? Nasaang bar ka ngayon, Mitch? Nag-aalala lang sigaw ni Ariana habang kumukuha ng sling bag nito. Nasa favorite place natin. Papunta na rin si Nicole. Umiiyak na sabi ni Mitch. Napatingin sa oras si Ariana.
3 p.m. na pero hindi pa rin bumabalik si Raymond. Nagpa siya itong umalis na lamang para puntahan ang kaibigan. Pagdating niya doon, ay nadatnan niyang yakap ni Nicole si Mitch habang lumuluha. Anong nangyari, Mitch? Hindi ko alam. Kailan pa? Pero parang napabarkada na pala yung taong mahal ko at mas pinili niyang sumama sa mga tropa niya kaysa sa akin. Sabi ko, pumili siya. Ang pagmamotor niya kasama ang barkada niya o ako. Bes, hindi niya ako pinili. Malungkot na napayakap si Ariana sa kanyang kaibigan. Buong akala niya ay napakatino ng ex nito. Ngunit may itinatago palang baho. Kalimutan mo yan. Mag-inom na lang tayo. Sigaw ni Ariana at tumayo para tumawag ng waiter. Umorder si Ariana ng maraming alak. Tila ba hindi pa siya natuto sa pagkakalasing niya kagabi? Todo bigay naman sa pag-inom ang kaibigan niyang may pinagdaraanan. Inaya niya ito sa dance floor upang makalimot. Ariana, upo na lang muna ako dito. Kayo na lang ni Miss ang sumayaw. Sabi ni Nicole. Habang patuloy sa pagsayaw ang dalawa, ay biglang dumami ang tao sa dance floor. Dahilan para magkahiwalay si Miss at Ariana. Nilibot ni Ariana ang kanyang paningin, ngunit hindi niya makita si Mitch. Isang gwapong lalaki ang lumapit sa kanya. Ariana, I didn't know you're here. Hindi kilala ni Ariana ang binata, ngunit aaminin niyang napakagwapo nito at mukhang bata pa. Hi, I'm sorry. What's your name again? Troy. We met in modeling session last year. Oh, muntik ko nang makalimutan. How are you? Heto, at in love pa rin sa'yo. You ignored my message kaya hindi na kita kinulit. Napakamot naman sa batok si Ariana. Mukhang hindi niya alam na ikinasal na siya kay Raymond. Let's have a drink? Sure. Naupo sila sa pangdalawahang upuan at magkatapat ito. Inabutan siya ng isang basong alak. You stop modeling, right? Why? Mahirap pagsabay ng pag-aaral and modeling. I saw your post, congratulations. Thanks. Pag-inom ni Ariana sa alak, ay tila ba may kakaiba dito. Hindi na lamang niya yun pinansin at inubos ang alak na yon. I have a question, Ariana. Ano? Bakit mo ako ginost? Ha? Laking gulat ni Ariana nang bigla siyang nitong sugaban ng halik. Mapusok ang mga halik na yon at nang matauhan siya ay agad niyang itinulak ang binata. Ano ba? Ariana? Pakiramdam niya ay binuhusin siya ng malamig na tubig. Kahit malakas ang sound system, ay kilalang-kilala niya ang boses ni Raymond. Raymond? Paglingon niya ay laking gulat nito nang makita ang kanyang asawa na naglalakad palapit sa kanya. May boyfriend ka na? Bakas ang pagkainis sa boses ng binata. Agad namang hinawakan ni Raymond ang kamay ni Ariana. I'm her husband. Naglakad pa pala yung binata sa kahihiyan. Humalik siya sa babaeng may asawa na. Hindi naman ipinahahalata ni Raymond na nasaktan siya sa kanyang nakita. Ang babaeng mahal niya ay nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Raymond, I'm sorry. It's fine. Sinagot ni Nicole ang cellphone call ko sa'yo. Sabi niya nandito kayo kaya pumunta ako. I guess, next time na lang tayo pumunta sa Maldives. Hindi, okay lang. Kahit late na pwede pa tayong umalis. Let's just go home and take some rest. Hindi makatingin si Raymond kay Ariana. Pakiramdam niya mas lalong nabibiyak ang puso nito. Nagpaalam na si Ariana sa kanyang mga kaibigan at sumama na ito kay Raymond. Pagsakay nila ng sasakyan, ay napansin ni Ariana na hindi na siya kinikibo ng kanyang asawa. Sorry nga pala. Hindi ako nakapagpaalam na umalis. Emergency kasi. It's fine. Nagkaroon naman tayo ng agreement before na kahit ikasal tayo, hindi tayo in a relationship. Pakiramdam ni Ariana ay nilalaman siya ng kanyang konsensya. Marahil ay nakita ni Raymond ang ginawa niya kasama si Troy. Pag-uwi sa bahay ay dumiretso kaagad si Raymond sa kanyang kwarto. Hindi na ito nag-abalang kausapin pa si Ariana. Itinabi na lamang ni Ariana ang mga maleta niya dahil mukhang hindi talaga sila aalis ngayon. Kinabukasan,
Laking gulat ni Ariana na makitang wala si Raymond. Mukhang pumasok ito sa trabaho. Sinubukan niyang tawagan at i-text si Raymond, ngunit hindi ito sumasagot. Hindi ko dapat ginawa yun sa kanya. Napakabait niya sa akin. Paano ako magsasorry? Tanong niya sa kanyang sarili. Biglang nag-commercial ang TV na pinapanood niya. Ang isang magandang babae ay nagluluto para sa kanyang boyfriend. Nagkaroon ng idea si Ariana. Agad siyang kumilos at nag-practice sa kusina. Namangha naman si Ariana dahil kumpleto ang kagamitan at maraming stock ng pagkain. Matyagang nanood ng mga tutorial si Ariana. Ilang beses din itong umulit para ma-perfect ang lulutuin niyang bake, macaroni at cheesecake. Matagal ding naghintay si Ariana bago nakauwi si Raymond. Pagdating nito sa bahay ay alas 9 na ng gabi. Nagulat pa si Raymond nang makitang may mga pagkain sa lamesa. Raymond, kumain ka na? Tanong nito. Oo, ikaw ba? Napayo ko si Ariana nang malaman ang sagot nito. Muli siyang napatingin sa napakarami niyang niluto. Marunong ka na palang magluto. So, you use the kitchen? Akmang pupunta sa kusina si Raymond. Ngunit pinipigilan siya ni Ariana. Sa totoo lang ay magulo pang kusina at nagkalat ang mga ginamit niya. What happened here? Parang may bombang sumabog, sabi ni Raymond. Ipinagluto kasi kita. You don't know how to cook? Napailing si Ariana. Ba't nagluto ka pa rin para sa akin? Oo. Bakit mo to ginawa? Actually, Raymond. What? Do you feel guilty after I caught you with another man last night? Hindi sa ganoon. Wala akong lalaki, Raymond. Sa bagay, sinabi mo nga palang fake ang marriage natin. Tumalikod si Raymond. At ang mga alis pero mabilis na niyakap ni Ariana si Raymond mula sa likod nito. I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa yon. Sana mapatawad mo ko. Bakit ka nagsasorry? Raymond, hindi ko kaya na ganito tayo. What do you mean? Humiwalay si Raymond sa yakap ni Ariana at hinarap ito. Ramdam ni Ariana ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Mukhang totoo na nga ang nararamdaman ko para sa kanya. Bulong ng dalaga sa isipan nito. Ano, Ariana? Raymond, mahal kita. Pinagsisisihan ko yung ginawa ko. Hindi kita dapat sinaktan. Sa sobrang saya ni Raymond, sa kanyang narinig, ay hindi ito nagdalawang isip na halikan si Ariana sa labi. Tila ba napuno ng kuryente na dumaloy sa kanilang katawan? At tila ba nag-connect ang mga puso nila? Napaya po si Ariana sa matipunong balikat ni Raymond. Ariana, I love you the first day I met you. Nanlaki ang mga mata nito. Ibig sabihin ay unang gabi pa lang na may nangyari sa kanila, ay nagkagusto na sa kanya si Raymond. Love at first sight, ika nga. Pero hindi niya yun nahalata. Talaga? Yup? Pero alam kong hindi mo ako gusto. Kaya hindi ako umamin sa'yo. Pero tuloy ang nahulog ang loob ko sa'yo. Raymond, mapaglaro talaga ang tadhana. Sobra. Masayang na-realize mo rin ang worth ko. Sa totoo lang, hindi pa talaga ako kumakain. Alam mo bang buong araw kitang iniisip? Hinihintay nga kita. Akala ko tulog ka na kaya umuwi na ako. So wala kang balak na kausapin ako? Nasaktan kasi ako, Ariana. Hindi ko na yun uulitin. Napatunayan ko ng mahal talaga kita. Masaya ako sa piling mo, Raymond. Ikaw lang ang lalaki nagmahal, nag-aruga at sumuporta sa akin. Sa iyo ko lang naramdaman lahat. Hinawakan ni Ariana ang pisngi ng asawa nito. Mahal na mahal kita. Kain na tayo? Sana magustuhan mo itong ginawa ko. Napangiti si Raymond. Sabay silang naupo sa hapagkainan. Kinuha ni Ariana ang kutsara at sinubuan si Raymond. Masarap ah. A little bit salty but pure sweetness. Hindi pa perfect. Sorry na, sabi ni Ariana. You don't have to be a perfect, Ariana. Nothing is perfect. All you need is someone who can appreciate and love you the way you are.
Napawang labi niya. Muling bumilis ang tibok ng puso nito sa mga oras na yon. Lahat ng pagsisisi niya sa unang gabi nila sa Amerika ay naglaho. Nagpasalamat pa siya ngayon sa tadhana sapagkat pinagtagpo silang dalawa upang magsama habang buhay.